sa kanyang panahon. Maraming pagsubok ang dumarating sa ating buhay. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat na maaari nating kaharapin ay ang pagkawala ng ating pamilya. Makakaya mo bang mawala sa iyo ang iyong mga mahal sa buhay? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Pilo sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, ang lakas naman ng ulan dito sa lugar natin. Mukhang may bagyong parating. Sabi sa radyo, may bagyo raw eh. Signal number 4 daw sa lugar natin. Ha? Buti na lang talaga, naayos ko kahapon yung bubong natin. Huwag ka na kaya munang umalis, Pilo. Baka mapahama ka pa eh. Ang lakas kasi ng hangin. Anita, kailangan kong magpunta ng bayan para maghanap buhay. Kung hindi ako aalis ngayon, wala tayong kakainin. Hindi ko makakayang makita na walang makain yung mga anak ko. Oo, naiintindihan kitang mahal ko. O sige na, mag-iingat ka sa labas, ha? Oo, mahal. Mag-iingat ako. Pangako. Ay! Ay! Oh, Ingat po kayo! Marami pa naman pong lumilipad na yero. Opo, Tay! Malakas pong ulan! Uwi po kayo kagad, ha? Tingnan mo mga bata, nag-aalala na. Huwag ka na kayong umalis, Pilo. May makakain naman tayo hanggang mamayang gabi. Anita, kailangan talaga. Oo, maaaring may makain tayo ngayong gabi. Pero paano na bukas? Kahit patilain mo na lang ang ulan. Imposibleng tumila ang ulan. Alam mo namang may bagyo. Alis na ako, ha? Sige na nga, bahala ka na nga. Pagdadasal na lang kita na makauwi ka ng ligtas. Oh. Paalam po, Itay! Ang lakas pa rin ang ulan. Teka, baka nabasa na itong mga pasalubong ko. Ito, merengue, gropek, mansanas, bigas. Ayos pa naman ang lahat. Teka, bakit parang nagkakagulo sa kalye na papunta sa amin? Salve, bakit? Ano nangyari? Nagkaroon ng landslide sa lugar natin. Ang pamilya mo. Bakit ano nangyari sa pamilya ko? Ano nangyari, Salve? Basta, Pilo, kailangan mong pumunta roon. Bilisan natin. Diyos ko po, hindi maaari ito. Ano nangyari sa pamilya ko? Nasaan na sila? Nasaan na sila? Tabunan daw ng bumong lupa ang bahay ninyo eh. Diyos ko, iligtas po ninyo ang pamilya ko. Diyos ko. Sa lugar niyo, may nakukay na kami. Dalawang bata. Patay. Diyos ko, Totoy. Big ka, Diyos ko po. Diyos Ay, ko. may nahukan din kami ulit, babae. Halika kayo dito, tulungan nyo kami. May ihaw ng bangkay. Eh, sandali lang. Okay, sige. Diyos ko. Baka yung dati ng mga bata ay nakukay. Sandali lang po. Ano ito? Big Totoy! Hindi ba pantay ang pamilya ko? Anita! Totoy! Big Mac! Hindi pa sila patay! Sabihin niyo sa akin! Hindi pa sila patay! Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ginawa sa akin ito? Anita, Totoy, Big, bakit niyo ko iniwan? Pilo. Diyos ko, bakit nangyari sa akin ito? Tama na yan, Pilo. Tama na. Kumain ka muna, ha? Hindi ka pa kasi kumakain. Simula kaninang umaga. Ayoko kumain. Ano ka ba? Hindi naman magpakagutom. Baka mamaya magkasakit ka. Gusto ko nga yun para mamatay na rin ako. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Pilo. Hindi ka mamamatay. Sabi nakikiusap ako. Pwede ba? Iwan mo muna ako. Pilo, Nakikiusap ako sa'yo. pagpasensyahan mo na ako, Pilo.
Pero nag-aalala lang talaga ako sa iyo. Oo, alam ko kayang nararamdaman mo. Maski ako, namatayan din ng mga magulang at kapatid sa landslide na yon. Hindi ka nag-iisa, Pilo. Pa binibigyan tayo ng Diyos ng ganitong pagsubok. Matapos niyang ibigay sa iyo ang mga mahal mo sa buhay, pabawiin din niya. Bakit siya ganun? Huwag nating sisihin ang Diyos. Sino bang dapat sisihin? Oo. Masakit talagang mawala na minamahal sa buhay. Lalo na kung asawa o anak mo. Pero kagustuhan yun ng Diyos. Wala tayong magagawa doon. Kung tatanungin mo naman kung bakit niya yung ginawa, siya lang ang nakakaalam. Pero tiyak na may dahilan ng Diyos kung bakit niya tayo binibigyan ng pagsubok na ganito. Mahal na mahal kong pamilya ko, Salve. Sila ang buhay ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At ngayon wala na sila. Ano pang silbi ko sa bundok to? Marami nagmamahal sa iyo, Pilo. Hindi lang ang pamilya mo, kami mga kaibigan mo. Ako! Siyempre masasaktan kami kapag nawala ka. Pilo, huwag mong isipin na nag-iisa ka. Narito ako sa tabi mo. Karamay mo ko. Magkaibigan tayo, di ba? Salve. Huwag ka na umiyak. Pilitin mo maging matatag. Matatapos din ang pagsubok na ito sa iyo. Rika, halika dito. May utos ako sa iyo. Bakit po, Ma? Oh, ito. Dalhin mo itong mga binalot ko para kay Pilo pagkain yan. Silipin mo na rin kung ano nangyari sa kanya doon sa kwarto sa labas na tinutuluyan niya. Hindi ko lang mapuntahan si Pilo kasi may niluluto pa ako. Baka masunog to pag napabayaan. Sige po, Ma. Alis na po ako. Sana malampasan ni Pilo itong pagsubok sa buhay niya. Mahirap mawala ng pamilya. Diyos ko, sana tulungan niyo po ang kaibigan ko. Huwag niyo po sana siyang pababayaan. Ma? Oh, anak, bakit? Ano nangyari kay Pilo? Wala si Tito Pilo sa kwarto niya sa labas. Iniwan niya bukas ang pinto tapos wala na ibang mga gamit niya. Mukhang umalis na po siya eh. Ano? Saan naman kaya pupunta yun? Kung saan man siya pupunta? Diyos ko, sana hindi siya mapahamak. Hoy, bawal matulog dito. Doon ka matulog sa puno doon. Ha? Pagtatatlong linggo na kitang napapansin na palaboy-laboy dito sa bayan. Saan ka ba nakatira? May pamilya ka ba? Ha? Balik na siguro, no? Hindi bale. Tatawagan ko yung kalapit na mental. Natin dito, Ma. Sobra kasi ako nag-aalala kay Pilo. Kaya magbabaka sakali akong matulungan tayo ng mga pulis sa paghahanap sa kaibigan ko. Ay, ayun po, Ma. May pulis doon sa may help desk. Magandang hapon po. Ano pong maipaglilingkod namin? Hihingi lang po sana ako ng tulong sa inyo. Hinahanap ko po kasi yung kaibigan ko. Panpilo Cruz po ang pangalan niya. Panpilo? Opo. Nakatira kasi siya sa amin kasi namatay yung buong pamilya niya sa landslide ng Bagyong Pablo. Nag-aalala po ako kasi po sobrang depression tao nung nawala. Kinakabahan po ako na baka may nangyaring masama na ho sa kanya. Sandali ho, may litrato po ba kayo ng kaibigan nyo? Ay, meron po, meron. Eto po. Patingin. Eto. Bah, parang nakita ko na ito ah. Tama siya nga. Saan po niyo siya nakita? Ilang linggo na siyang palaboy-laboy dito sa bayan. Lalo na dyan sa Kalye Trinidad. Malapit dun sa Barangay Hall. Parang nababaliw na yung tao, kaya tinawagan ko yung mental hospital. Ma? Nasa mental hospital si Tito Pilo? Oo, Rika.
Alam ko yun. Sige po, sir. Maraming salamat po. Pupuntahan ko na po yung kaibigan ko doon. Magandang hapon po. Ito na po si Mang Pilo. Pilo? Salve. Ikaw ba yan? Oo. Ako to. Ano nangyari sa'yo? Bakit nandito ka? Pilo, huwag ka nang umiyak. Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan ng sarili ko umiyak. Akala ko kasi, pagpunta ko ng bayan, makakalimutan ko ang pamilya ko. Pero nagkamali ako. Lalo pa akong nangulilas sa kanila. Yan kasi ang problema sa'yo. Pilit mong binubuhay ang nakaraan. Bakit hindi mo nalaman tanggapin na wala na ang pamilya mo? Hindi na sila babalik, Pilo. Matuto ka sanang bumangon muli. Oo, masakit na wala na minamahal. Pero isipin mo, habang buhay ka na lamang mong mananatili sa pighati. May tatanong ako sa iyo, Salve. May pinanganak bang taong malas? Siyempre, wala. Hindi totoo na may pinanganak na malas. Hindi gagawin ng Diyos yan. Alam mo bang, meron akong 2 buhay na nunal sa magkabilang balikat. Sabi nung nurse na nag-aalaga sa akin dito, malas daw yun. Habang buhay daw akong magpapasa ng krus. Naisip ko na baka tama siya. Kasi puro kampalasan ang tumarating sa buhay ko. Huwag ka magsalita na ganyan. Walang taong malas. Yan ang tatandaan mo. Huwag mong isipin na puro kamalasan na dumarating sa buhay mo. Hindi mo lang napapansin may swerte ring dumarating sa iyo. Tulad na lang ng pagdating ko sa buhay mo. Kung sa bagay, tama ka. Dahil sa'yo, lumalakas ang loob ko. Kahit papano. Basta, Pilo, itong tatandaan mo, naririto lang ako palagi sa tabi mo. Handang tumulong sa iyo. Pilo, hindi ka baliw. Ilalabas na kita rito sa ospital. Oh, Salve. Ayos na ba itong mga pinamili mo para sa Noche Buena bukas? Oo, pwede na yan. Kasyang-kasya na sa ating tatlo ni Rica yan. Ano ba yung mga iluluto mo bukas? Ano ba? Spaghetti. Spaghetti. Tapos fried chicken. At saka minatamis na saging. Uy. Kaya pala bumili ka ng saging na saba. Sarapan mo ang pagluluto, ha? Oo naman, basta ikaw. At saka sa'yo lahat galing ang mga ito. Kaya pasasarapin ko ang luto ko para sa'yo. Oh, talaga? Oo. Gusto ko na tuloy mag-Noche Buena. Ito pala yung unang Pasko na magkasama tayo, no? Ito rin ang unang Pasko na hindi ko makakasamang pamilya ko. Oo. Ayan ka na naman. Malungkot ka na naman. Umiti ka naman dyan. Pasko dapat. Diba? Kailangan masaya ka. Oo nga pala.
Dapat pala masaya ako ngayong Pasko. Ay, Salve. Merry Christmas. Pari Rufo, Merry Christmas din sa'yo. O ano, nakabili ka na ba ng pang Noche Buena? Oo naman. Eto nga yung mga pinamili ko eh. Ano naman ang handa mo ngayong Pasko? Siyempre, magluluto ako ng pansit bihon, saka ginatang bilo-bilo. Wow! Salve, asawa mo. Eh, si Pilo, kaibigan ko. Ay, Pilo, ito nga pala si Rufo. Kaibigan ko rin. Kumusta, Rufo? Mabuti naman, Pilo. Salve, akala ko asawa mo eh. Natuwa pa naman sana ako. Matalik kong kaibigan si Pilo. Simula nung naninirahan pa kami sa Compostela. Oh, talaga? Oo. Paano? Salve, Pilo. Mauna na ako. Merry Christmas ulit sa inyo, ha? Oh, sige. Merry Christmas din sa'yo, Rufo. din. Bye. Bali, Pilo, kaibigan ko yan si Rufo. Siya nagpasok sa akin sa factory. Sa totoo lang, natutuwa ako. Bakit ka naman natutuwa? Wala lang. Salve, maraming salamat sa'yo, ha. Saan? Napakabuti mong kaibigan. Sa totoo lang, para ko na rin kayong pamilya ni Rica. Ganun ba? At pangako, darating din ang panahon at pagkakataon na ako naman ang makakabawi sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting kaibigan at katuwang mo sa buhay. At sana, marami pa tayong Pasko na pagsasamahan. Sa kanyang panahon, hindi madali ang mabuhay dito sa mundo, lalo na't kung wala nang gagabay sa iyo. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Vea sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Huwag mo akong iwan kina Mang Tibor, Ate Bea. Sama na lang ako sa'yo. Gusto ko nga rin, Lenny. Kaya lang hindi pwede. Bakit? Papasok ko kung katulong para makaipon. Ako lang ang pwedeng kunin. Pero ate, maraming anak si Mang Tibor at Aling Susana. Mahihirapan din sila. Kaibigan nila si Nainay at Itay. Kaya pumayag silang iwan ka sa kanila. Wala na nga tayo mga magulang. Kakalaya pa tayo. Pansamantala lang ito. Babalikan din kita. Talaga? Oo. At pagbalik ko, pag-aaralin na kita. Hintayin kita, Ate Bea. Basta lagi nating idalangin ang isa't isa para ingatan at tulungan tayo ng Diyos na magkitang muli, kapatid ko. Oo, ate ko. Lenny, hapunan na. Sabi ng Aling Susana mo. Hindi ka kumain ganin ng tanghali. Halika na. Sabay-sabay na tayong kakain. Wala po akong gana, Mang Tibor. Hindi maaari na lagi kang ganyan. Magkakasakit ka. Pag nangyari yon, baka hindi na kayo magkita ng ate mo. Mang Tibor. Bakit kasi namatay pa si Nainay at Itay? Sadya marahil na maikli lamang ang buhay nila. Kaya dapat, tanggapin mo na yun na maluwag sa dibdib. Kung may kaya nga lang kami sa buhay ni Susana, kami na lang ang tutulong sa inyong magkapatid. Ang kaso nga, mahirap din kami. Marami pang anak. Mang Tibor, magkikita pa po kaya kami ng Ate Bea ko? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mabait ang Diyos. Naniniwala ako na tutulungan niya kayong magkapatid na muling magkasama. Sana nga po, Mang Tibor. Miss na miss ko na po ang Ate Bea ko. Mangyayari yun, Lenny. Huwag ka lang mainip. Mang Tibor.
favor? Ano yun? Di po ba nangangailangan ng kasama si Aling Tinay sa karinderya niya? Oo. Ba't mo na itanong? Pwede niyo po kaya akong ipasok doon? Ha? Sige na po. Total, hindi naman po ako nag-aaral. Para makaipon po ako ng pambili ng cellphone. Bakit mo naman gusto magka-cellphone? Kasi po si Ate Vea may cellphone. Oh. Kung magkakaroon din po ako nun, makakausap ko po siya. Kahit sa cellphone lang. Sige na po. Ipasok niyo po ako sa karinderya ni Aling Tinay. Magsisipag po ako. Pangako po yun. Yun yung nangyari, Freda. Walang yan naman pala yung mga naging amo mo. Nananakit na, hindi ka pa pinapasweldo. Kaya nga tumakas na ako doon nung hindi nila ibigay yung sahod ko. Kaya lang, Kaya lang ano, Bea? kinuha nila yung cellphone ko. Hindi na binalik sa akin. Ang sama pala talaga ng ugali ng mga yun eh. Kunwari pa, mabait. Kasi nagsisimba. Yung pala, nang bubugbog ng katulong. Kala ko pa naman, mapapaayos ka sa kanila. Dahil lagi ko silang nakikita sa simbahan eh. Babaw lang pala yung paglilingkod nila sa Diyos. Freda, hindi ko alam kung paano na ako ngayon. Kailangan ko ng trabaho para mabuhay, makaipon at makasamang muli ang kapatid ko. Pero paano ba matutupad yun ngayon? Oh, sige, huwag ka na umiyak. Akong bahala. Alam mo, sa ganda mong yan, hindi ka mawawalan ng trabaho. Basta maging matalino ka lang. Mabubuhay ka at makaiipon ng perang kailangan mo. Talaga? Oo, sabi. Dito ka natitira mula ngayon, ha? Pahiramin din kita ng mga damit na maaari mo magamit. At bukas, isasama na kita sa trabaho ko. Magiging escort girl ka na rin. Ano, Manolo? Ano masasabi mo sa kaibigan ko? Maganda nga. Mas maganda sa akin, di ba? Oo. Pwede kayang siya na lang ang makasama ko sa lakad ko bukas? Po, huwag kang kabahan. Mabait si Manolo. Hindi na nga abuso ng babae yan. Tama. At galante pa akong magbayad. First time lang kasi niya sa trabaho ito, Manolo eh. Ulilan lubos na sila ng kapatid niya. Opo, sir. Totoo po yun. Gusto kasi niya makapag-aral. Kaya siya pumasok sa trabahong ito. Ganun ba? Oo. O sige, bukas, siya na lang ang isama mo, ha? Ingatan mo ang kaibigan ko. Freda, ang laki ng binigay niya sa akin. Huh? Oo, sinamahan ko lang naman siya sa kanyang lakad. Inasikaso ko, tapos ako yung taga-bit-bit ng mga gusto niyang bit-biting ko. Ganon talaga si Manolo. Mabait yun, tsaka galante. Pero nakakailang, kasi madalas niya akong akbayan tsaka hawakan sa kamay. Wala ka magagawa eh. Kasama yan sa ating trabaho. Kaya masanay ka na. Pero hindi naman nila tayo kinakami. Ay, huwag kang matakot. Meron nga akong escort girl na nakausap kanina. Sabi niya, nagkaroon daw sila ng relasyon ng kliyente niya. Aba, binayaran daw siya ng malaki, kaya pumayag siya. Alam mo, Bea, nasa sa iyo naman yun eh. Ikaw, wala ka bang nakarelasyon na kliyente mo? Ay, naku, wala. Trabaho lang talaga ako. Pero maipagmamalaki kong matalino akong humawak ng kita ko. Kaya nga nakatapos ako ng pag-aaral eh. At ngayon may trabaho na ako, maaari ko nang iwan ang pagiging escort girl. May trabaho ka na? Oo, sa isang malaking kumpanya. At syempre, maayos din ang kita, no? Sana balang araw, maging tulad mo rin ako. Para matulungan
matulungan ko na rin yung kapatid ko. Matutupad din yung pangarap mo, Bea. Tutulungan kita. Ituturo ko sa iyo lahat ng nalalaman ko para makaipon ka, makapag-aral at hindi mapahamak. Salamat sa iyo, Freda. Maraming salamat. O naman, oo. Sino pa ba naman na magtutulungan kundi tayo mga ulilan lubos? Ay, ano, tama na nga itong usapang to. Mamaya, mag-iyakan pa tayo. Hawak mo na naman yung cellphone mo. Hanggang ngayon ba, tinatawagan mo pa rin ang ate mo? Oo, Aldo. Nagbabaka sakali ako na mag-ring yung number niya. Wala na yan. Hindi mo na nga makontak eh. Malamang, nagpalit na siya ng number. Hindi niyo gagawin yun. Ba? Bea? Ikaw ba yan? Opo, ako nga po. Mabuti naman at nagbalik ka na. Ibang-iba ka na. Nakatapos na po ako ng kolehiyo at meron na pong maayos na trabaho. Ay, matutuwa ang kapatid mo pag nakita ka niya. Ako nga rin po. Sabik na akong makita siya. Oh, Mang Tibor, narito na po ako. pumasok ka na rito, Lenny. Pasensya na po. Natagalan ako eh. May pinabili rin ho kasi sa akin si Aling Tinay. Lenny? Lenny, kapatid ko. Ikaw? Bakit naparito ka pa? Hindi ka ba natutuwa? Nagkita na ulit tayo. Hindi na kita kailangan. Lenny, ba't ganyan ka magsalita sa atin mo? Di ba gusto mo siyang makita at muling makasama? Noon ho yun, Mang Tibor. Noon naniniwala pa ako. Natutuparin niya yung pangako niya sa akin. Tinupad ko na ang pangako ko. Kaya nga ako narito ngayon. Matagal kitang hinintay. Nagtrabaho pa nga ako sa karinderya para lang makabili ng cellphone. Para kahit man lang doon makausap kita, mabawasan yung lungkot ko. Pero kahit minsan hindi kita nakakausap. Kasi nga wala ka. Pinagtaguan mo ako. Tapos ngayon narito ka. Para ano? Para inggitin ako? Para ipamukha sa akin na naabot mo na yung pangarap mo at ako hindi! Nagkakamali ka. Nagsikap ako hindi lang para sa akin, kundi para din sa iyo. Tama na! Tama na! Ayoko na marinig ang mga sasabihin mo. Umalis ka na! Umalis ka na! Umalis na si Bea, Lenny. Sabi niya babalik na lang daw sa bukas. Kahit hindi na siya bumalik, Mang Tibor, ayos lang mo sa akin. Hindi ka dapat magkaganyan. Mahal na mahal ka ng ate mo. Hindi po totoo yan. Pinagtaguan niya ako. Kaya hindi ko siya nakausap kahit minsan sa cellphone. Sakit-sakit sa pakiramdam noon, Mang Tibor. Naging malupit sa ate mo ang kanyang naging amo. Sinasaktan siya. Kinuha rin ang kanyang cellphone. Kaya hindi mo siya nakausap. Yun ang sinabi ng ate mo. Na hindi mo narinig dahil iniwan mo na kami. Alam mo ba, sa kagustuhan niyang makasama kang muli at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, naging escort girl siya. Ano po? Yun ang katotohanan. At ngayong tapos na siya ng pag-aaral, gusto niyang ikaw naman ang itaguyod niya. Lenny, naparito lang ako para magpaalam sa'yo kasi kailangan ko nang bumalik sa Maynila bukas para sa trabaho ko. Pero
isinulat ko sa kapirasong papel yung cellphone number ko. Iiwan ko dito sa mesita. Para kung gusto mo na akong makausap, matatawagan mo ko. Hindi na mawawala yan. Sabi mo, ayaw mo na magkahiwalay pa tayo. Bakit iiwan mo na naman ako? Ibig ba sabihin? Hindi ka nagalit sa akin? Oo, Ate Bea. Sorry. Nadala ako ng mali kong akala. Salamat naman, kapatid. Ngayon, matutupad na natin ang ating mga pangarap. Sa kanyang panahon, paano bumuo ng isang positibong imahe ang isang ama sa isip at damdamin ng kanyang anak? Lalo pat ang anak ay may pangangailangang atensyong emosyonal. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Celso sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, pambihira naman. Mara! Mara! Oh! Celso! Bakit? Pambihira, hindi ba nakikita? Natapunan ng gatas ng perwis yung batang yan ang long sleeve ko. Kung kailan nagmamadali ako. Noah? Bakit na naman, Bihira. anak? Mami, sabon po gatas ko. Perwiso talagang batang yan. Lagi na lang may dalang konsumisyon. Perwiso. Hindi bale. May isa ka pa naman planchadong long sleeve sa closet. Magpalit ka na lang, ha? Sandali kukunin ko. Pwede ba dalian mo na? At may mahalagang meeting ako ngayon sa opisina. Oo. Nito nakaraan, bigla na lang namatay ang mga ilaw nang may marinig akong pagputok ng kuryente sa itaas. Kaya pala, isinaksak niya ang isang putol na plug sa isang outlet. Kaya nga kita pinatawag ngayon para sabihin na hindi ito ang tamang eskwelahan para kay Noah. Mara. Anong ibig mong sabihin, Melba? Kasi parang may problema sa kanyang behavior. Ipasuri mo siya sa isang behavioral pediatrician para maipaliwanag ang kakaiba niyang mga kinikilos. Nangisilang ni Mara si Noah. Walang katumbas ang tuwa ko. Katuparan nga kasi yun ang pangarap ko. Ang magkaroon ng panganay na lalaki. Pero habang lumilipas ang mga araw, nagiging malayong pangarap na lang ang lahat. Pero kapag hindi nangyari ang ating mga inaasahan, hindi tayo dapat manlumo, Celso. Lalong hindi dapat mawala ng saysay ang lahat ng bagay. Samuel, nasasaid na ako sa pisikal, mental at emotional na lakas. Siguro lang, kailangan lang ng tiyaga at mahabang pasensya kahit sa mga simpleng bagay na dapat ituro kay Noah. Kailangan nasa maayos ang lahat. Mahirap sa umpisa pero matututunan mo rin. Sabi sa akin ng isa kong kakilala, maikli raw ang buhay ng mga katulad ni Noah. Kung totoo yun, pabor sa akin yun. Kaysa sa maging habang buhay ko siyang magiging obligasyon. Naririnig mo ba ang sarili mo, Celso? Hindi pa man parang gusto mo nang magwakas ang buhay ng anak mo. At ano, Samuel, kaysa sa umubos pa kami ng pera sa kondisyon niya, pero mananatili pa rin siyang pasanin, sabihin mo nang masama akong ama.
Pero hindi ko pang hinayangan na ang kamatayan ni Noah. Taglay ng anak niyo mga sintomas ng isang may attention deficit disorder, Mrs. Pwede po bang ipaliwanag niyo sa akin ang tukol sa karamdamang yan ng anak ko, Doktora? May malaki siyang kakulangan sa pangunawa sa mga panganib na nakakasalamuhan niya araw-araw. Halimbawa, ang matatalim na bagay, electrical outlets, posporo o anumang bagay na mapanganib. Pero nakakaaliw naman sa kanya. Kung sakali, paano po ang magiging gamutan, Doktora? Well, for 6 months, obserbahan ko pa rin ang kanya mga sintomas. Pero sa gamutang ito, kasama kayo sa proseso, Mrs. Dapat po kayo maging aware sa kinakailangan niyang atensyon na dapat din niya nakukuha mula sa pamilya. Masakit man aminin. Pero nakahiwalay ang buhay sa amin ni Noah. Lalo na kay Celso. Mara, ang mahalaga, dadaan na siya sa mga serye ng gamutan. Malaking ginawa yon para sa bata. Ang totoo, pinagtatalunan namin ni Celso ang pagpapagamot sa kanya, Melba. Ha? Bakit naman? Sayang lang daw ang pera. Ang mahirap, kapag talagang hindi niya tutustusan ang pagpapagamot ko kay Noah. Saan naman ako kukuha ng pera? Siyang nangangasiwa sa finances namin. Sana naman, lumambot ang kalooban niya sa kalagayan ng anak ninyo. Na kung meron mang mapagkukunan ng lakas ng loob si Noah, yun ay walang iba, kundi siya. Kasi siya ang ama. Ako, ang palaging dasal ko. Bigyan pa ako ng higit na katatagan ng Diyos at malakas na pangangatawan para mapangalagaan ko pa rin ang anak ko. Dahil wala naman tanging lilingap sa kanya, kundi ako. Anak? Bakit? Mami, si Daddy. Gagalit po si Daddy. Ito, tingnan mo, Mara. Tingnan mo. Oh, Sinulatan na naman ng batang yan ng mga outline ng disenyo ko para sa gagawin naming bagong construction project. Alam mo bang bukas ng presentation ng mga ito? kaya ba sinaktan mo na naman siya, Celso? Katulad ng palagi mo pananakit sa kanya sa mga pagkakataon nagkakamali siya. Oo, para magtanda siya. Para alam niyang limitasyon niya sa bahay na ito. Celso! Isang espesyal na batang si Noah. Hindi tayo ang uunawain niya, kundi tayo ang uunawa sa kanya. Hinahanap niya sa mga puso natin ng isang puwang na nahihirapan siyang matagpuan. Pagod na ako sa mga problemang dala ng batang yan. Alam kong ikaw ang huling maniniwala may problema ang anak natin, Celso. Alam ko, nahihirapan ka rin itong tanggapin. Mabutit alam mo. Kaya nga parang matapos ang ganitong palaging pagtatalo sa pagitan natin, magkanya-kanya na tayo. Anong ibig sabihin ng mga salita mo? Maghiwalay na tayo! Ano? Oo! Kung gusto mo pa rin makasama ang batang yan, bahala ka. Basta't ako ayoko na. Ngayon, para hindi naman kayo maging kawawa, iiwan ko sa inyong bahay na ito. Samuel, bakit kayo nagpunta rito sa highway? Ano meron dito? Nakikita mo ba yung magamang yun na nakatira sa kariton? Sa gilid ng highway? Lagi ko namang nadadaanan yung magamang yan kapag papauwi na ako. May cerebral palsy ang kanyang anak. Mag-isa niyang itinataguy dito dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Nakikita ko, nagtitinda siya ng bottled water.
Humihinto sa tapat niya ang mga sasakyan kapag bumibili sa kanya. At higit doon, kailangan pa rin niyang mamalimos para sa mga gamot na kinakailangan ng kanyang anak. Para maibsan ang pagsumpong na sakit nito. Araw-araw. Wala siyang hinangad kundi ang madugtungan ang buhay ng kanyang anak. At tara, gumagabi na. Gusto ko na rin magpahinga. Pakihatid mo na lang ako sa parking lot para kunin ang kotse ko noon. Okay, sinabi mo eh. At siya nga pala, sa bisperas ng Pasko, maghahatid kami ng family ko ng Noche Buena package para sa magamang yan. Tradisyon na namin yan ang maghanap namin taon-taon. Baka gusto mong sumama? Gan ba? Oo. Oh, sure. Bakit hindi? Pero alam mo, mas magiging masaya kung isasama mo sina Mara at Noah sa araw na yun. Ha? Sinasabi ko sa'yo pare, napakagaan ang pakiramdam ng tumutulong sa kapwa. Lalo na kapag kasama ang pamilya. Hindi mo maipaliwanag yung sayang nakapaloob doon, Celso. Yay, Daddy! Noah? Nelson! Nagbalik ka! Oh, siyempre. Miss na miss ko ng gwapo kong anak. Right, Noah? Yes, Daddy! I love you, Daddy! I'm sorry. Masyado ako nagpadala sa aking mga pagkabalisa. Kung kaya, hindi ko na rin alam kung paano pa mabuhay ng tama. Wala tayong hindi malalampas sa mga paghihirap. Anak, Kung kaya hindi tayo dapat makadama ng kawalan ng pag-asa, Celso. napakatatag mo, Mara. Pinahahanga mo ko sa iyong katatagan at sa kakayahan mong magmahal ng walang kapalit. Wow! Mommy! Diyan kayo ako kabayo! Sure na! Wait ha? Kakawalan ko lang ang daddy mo. Naapangan tayo sa pagkabami na yan. Napakalan mo, anak. Ayun! Napakahirap ng iyong kalagayan pero nagagawa mo pa rin lampasan ang lahat sa iyong mga sariling paraan. Pero ngayong natagpuan ko na rin ang iyong mundo, hindi ka na mag-iisa rito. I love you, son. I love you very, very much. Sa kanyang panahon, walang taong nakaalam sa oras ng pagdating ng sakuna sa kanyang buhay. Kaya naman marapat lamang ang laging pag-iingat. Ngunit paano nga ba ang tamang pag-iingat? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Richard sa ating dunang sa kanyang panahon. Aalis ka na ba, anak? Opo, Nay. Ay, nagluto ako ng paborito mong ulam. Oh? Naganda ako para mabaon mo. Oh, heto. Ay, salamat po. Marami na akong makakain. Makakatipid pa ako sa gastos. Bigyan mo rin ng pinsan mong si Johnny, ha? Tutal, marami naman yan. Opo. Sige po, alis na ako. Anak, huwag mong kalimutang manalangin bago ka umalis ng bahay, ha? Para ingatan ka ng Diyos. Totoo, anak.
May bonus kayo ng pinsan mo sa katapusan nitong buwan? Opo, Nay. Na-close kasi namin yung deal ng isang kliyente namin ni Richard. Kaya bibigyan kami ng bonus ni Ma'am Veronica. Ay, naku, mabuti naman. Ipagpasalamat mo yan sa Diyos, Johnny. Dahil pinagpapala niya kayo. Si Inay, magkapatid nga kayo ni Tita Brenda. Oo. Ganyan din ang sinabi niya sa amin ni Richard kanina. Ba, wag mong tawanan yun, anak. Dahil magandang ugaliin ninyo yun. Natutuwa ang Diyos kung tayo ay laging nagpapasalamat at nananalangin sa Oh, Kanya. Nay. Bata pa lang ako, naririnig ko na yan sa inyo. Sana lang, huwag nyo lang ulit-ulitin. Nakakasawa ng pakinggan. Ibig niyong sabihin, ma'am, inalis niyo na po sa trabaho si Anton? Hindi naman, Efren. Pinagpahinga ko lang muna siya para maharap niya kung ano man ang problema niya. Pero hindi naman po affected ang trabaho niya ng kanyang problema. Dahil masipag pa rin siya, ma'am. Totoo yun, Richard. Trabaho lamang siya ng trabaho. Yun nga lang po, hindi siya nakikipag-usap sa aming lahat. Pero dati naman po hindi siya ganun. Yun din ang sabi sa akin ng iba niyong mga kasama dito. Kaya nga nung hindi niya ipagtapat ang gumugulo sa kanya, sinabi ko, magpahinga na muna siya. Na maasikaso niya kung ano man ang gumugulo sa isip niya. Ma'am, hindi po ba siya nagalit? Hindi naman. At saka niliwanag ko naman sa kanya na hindi ko siya tinatanggal sa trabaho niya. Kaya wala siyang dapat ikagalit. Sa wakas, nakasweldo na uli. Kayo bang magpinsan? Nakuha niyo na ang sweldo niyo? Siyempre naman. Ay, di, gigimik tayo. Inom tayo. Sige, nang ma-relax naman tayo. O ikaw, Richard, sama ka na sa amin. Naku. Masarap ang pagkain sa pupuntahan namin. Kayo na lang, Efren. Alam mo namang hindi ako umiinom ng alak eh. Isa pa, may gagawin kami sa church. Meron kaming devotional prayer. Prayer na naman? Sige na nga. At baka sermonan mo pa kami. Buti na lang, Johnny. Hindi ka katulad itong pinsan mo. Bakit nangangalong mata ka, Ate Maura? Paano? Napuyat na naman ako sa kahihintay kay Johnny. Madaling araw na siyang umuwi. Lasing pa. Ay, ang anak mo talaga. Di hindi na naman siya nakapasok ngayon sa opisina. Ano pa nga ba? Ay, naku, mabuti ka nga, Brenda. Wala kang problema sa anak mo. Yan ang isa sa mga ipinagpapasalamat ko sa Diyos, ate. Dahil kahit maagang pumanaw ang asawa ko, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Tinulungan niya akong mapalaking mabait at simple si Richard ko. At higit sa lahat, mapanalangin din. May takot sa Diyos ang pamangkin ko. Kaya hindi siya naiimpluwensyahan ng paligid niya. Ay, nako. Sana maging ganyan din ang anak ko. Trabaho nga, pinsan? Oh, Johnny, ibinigay ko na nga kay Ma'am Veronica eh. Tiyak, natuwa na naman yun. Ang bilis mo kasi magtrabaho eh. Alam mo naman ako, nagtatrabaho ko, may nakakakita man o wala. Ibinigay ng Diyos sa akin ang trabahong ito. Kaya naman iniingatan ko. Napunta na naman ang usapan natin sa Diyos. Totoo lang naman ang sinasabi ko eh. Alam mo, para kang panatiko. Lahat na lang ng gagawin mo, sinasama mo Diyos. Dahil yun ang tama. Hindi ka ba makagagawa sa sarili mo lang? Biro mo, pupunta ka lang dito sa office para magtrabaho, mananalangin ka pa. Wala namang masamang mangyayari sa atin dito. Ano yun? Ano yun? Putok ng baril. Parang may namamaril, Richard. Kailangan makapagtago tayo. Sa CR, mga kasama. Yun ang pinakamalapit na maaari natin pagtaguan. Di tayo, dali! Pinadyo! May namamaril pa rin. Ay, oo nga.
Sino kaya yun? At pag nakalabas tayo rito at nakita ko siya, dila niya lang walang latay sa akin. Ren, huwag yan ang isipin mo. Hindi ito mahalaga sa mga sandaling ito na tulungan tayo ng Diyos upang makaligtas sa panganib na ito. Tama si Pinsan Efren. Hindi birong nangyayari ito sa opisina natin. Hindi natin alam kung sinong bigla na lamang nabaril dito. Kaya nga, Diyos ko po. manalangin tayo ng taimtim upang maawa siya at pakinggan tayo. Oh, Diyos ko. Salamat. Natapos din ang gulo sa kumpanya ko. Ma'am Veronica, nasaktan po ba kayo? Hindi naman. Nakapagtago agad ako sa room ko eh. Sobrang natakot lang ako dahil sa pag-aamok ni Anton. Kayo, nasaktan ba kayo? Hindi rin po, ma'am. Nakapagtago po kami sa CR. Mabuti nga po't naisip ni Richard na doon kami magtago ng ibang mga kasama namin. Kaya wala pong tinamaan sa amin nang namaril si Anton. Friend, iniligtas tayo ng Diyos. Itinuro niya sa akin kung saan tayo dapat magtago. Tama si Richard Efren. At dininig ng Diyos ang panalangin namin habang nagtatago tayo. Dahil bago pa makapunta sa lugar natin si Anton, nabaril na siya ng mga pulis. Richard! Oh, Richard, anak ko! Ay, Tita Maura, Ay, salamat sa Diyos at ligtas kayong nakauwi dito. Johnny, anak, nasaktan ka ba? Hindi po, inay. Narinig namin ni Ate Maura sa balita sa radyo ang pag-aamok na ginawa ng isang kasamahan niyo sa trabaho. Bakit ba siya nagkaganon? hindi po namin alam, Nay. Maayos naman po siyang kausap nung pinagpahinga muna siya ni Ma'am Veronica sa trabaho. Pero wala na po si Anton. Nabaril po siya ng mga alagad ng batas. Masakit eh. Nang marinig namin ang balita, ganun na lang ang pagdalangin namin sa Diyos na iligtas kayong magpinsan. Yun din pong ginawa namin, Nay. At ngayon po, Tita Brenda, naniniwala na akong hindi dapat baliwalain at pag-alinlanganan ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kaya niya tayong tulungan sa lahat ng sandali. Sa kanyang panahon, ang paglilingkod sa kapwa ay nagmumula sa tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa mga taong binigyan natin ng pagkakataon at direksyong tulungan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Marilyn sa ating dunang Sa Kanyang Panahon. Gaya nga ng sinabi ko, Marilyn, dadaan muna kayo sa supervised trial custody sa loob ng 6 na buwan. Magkakaroon ng mga buwanang pagbisita ang social worker sa inyong tahanan para kumustahin ang kalagayan ng bata sa emosyonal at iba pang aspeto. Nauunawaan ko po, sister. Nakahanda po kami sumunod sa proseso ng asawa ko. Pagkalipas ng 6 na buwan, ibibigay na sa inyo ng ahensya ang consent to adopt. Kasunod nun, ang pagsusumiti ng petisyon para sa pag-aampon sa family court upang gawing opisyal ang pag-aampon. Tatandaan ko pong lahat ng mga sinabi ninyo, sister. Maraming salamat po sa pag-aasikaso sa aming pagbisita dito sa bahay ampunan. Makakaasa po kayo, magiging maayos ang lahat sa ating mga pagitan. Angelito? Kayo po yung bumisita sa akin dito sa ampunan nung nakaraang buwan. Oo. Ano mo? Handa ka na ba sumama sa amin sa magiging bagong mong tahanan? Opo. Kung handa na rin po kayong tanggapin ako. Aba, siyempre. Oo. Ako nga pala si Arnel, ang magiging daddy mo. Daddy Arnel?
Pwede po bang yun ang itawag ko sa inyo? Tingnan mo si Angelito, Aldo. Abay, parang walang kapaguran. Pagkatapos magligpit sa kusina, dito naman sa sala naglilinis. Sa totoo lang, lalong luminis ng gusto ang bahay na ito mula nang dumating ang batang yan. At napakagalang pa ka mo. Aba, ito yung makikita ako, nagmamano. Ako, Aldo, aminin ko, nagdagdag din ang tuwa sa puso ko ang pagdating dito ng Angelito. Napakagaan ang loob ko sa bata. Sana nga maging maayos sa mga bagay-bagay sa pagtira niya rito. Kung ang mag-asawang Marilyn at Arnel lang, wala siya magiging problema sa mga bago niyang magulang. Pero paano kung sa panig ni Angelito magkaroon ng problema? May ibig ka bang sabihin, Aldo? Naging traumatic kasi kay Angelito ang unang pagkakataong may kumuha sa kanya dito sa bahay ampunan. Ano pong ibig ninyong sabihin, sister? Pagkaraan ng ilang buwang pagkuha sa kanya dito ng mag-asawang walang anak, hindi nila inaasahan ang biglang pagbubuntis ng babae. Simula noon, ginawa nila ang lahat ng paraan upang mawala sa landas nila si Angelito. Upang mawala sa landas nila si Angelito? Oo. Iniligaw nila si Angelito, iniwan sa isang lugar na hindi pamilyar ang bata. Natuklasan lang namin ang lahat nang bisitahin sila ng social worker na naka-assign sa kanila. Kaya pala binabantayan kami ni Angelito gabi-gabi sa aming pagtulog. Na kahit sandali, ayaw niyang mawala kami sa kanyang paningin dahil natatakot siyang muling maabandona gaya ng kanyang naging karanasan sa mga unang umampon sa kanya. Mami Marilyn, natatakot po kasi kung mawala kayo sa akin ni Daddy Arnel. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po na narito sa piling nyo. Gusto ko po kayo na ang maging totoong mga magulang ko. Angelito, sino ba ang may sabing mawawala kami sa'yo ng Daddy Arnel mo? Alam mo, ang totoo, may sorpresa kami sa'yo ng daddy mo. Po? Ano pong sorpresa yun? Pinagtibay na ang aming decree of adoption. Ibig sabihin, aayusin na ang birth certificate mo. Yan ang gagawin mo. Totoo po bang narinig ko, Mami Marilyn? Oo. At pagkatapos ng ifa-file naming petition for adoption, matatawag ka na naming tunay naming anak. Kaya wala ka nang dapat pang ipangamba. Ginagawa namin ng daddy mo ang lahat para sa kabutihan mo. Pero syempre, lahat ng ito may kapalit. Ano pong kapalit? Na hindi ka na po pwedeng tumutol sa plano naming pagpapaaral sa'yo. I-enroll ka na namin ng daddy mo sa isang maayos na paaralan. Opo, Mami Marilyn. Pangako po. Gusto ko naman po talaga mag-aral eh. Natatakot lang po kasi ako kapag naririnig ko po ang salitang eskwelahan. Nasa likod mo kami ng daddy mo. Kaya wala kang dapat ikatakot. At mula ngayon, dahil doon na rin naman tayo papunta, daddy at mommy na ang itatawag mo sa amin. Hindi na mahalagang nakadugtong paroon. Mga problemang emosyonal at mababang pagtingin sa sarili. Opo, Itay. At malaki rin pong naitulong nyo ni Inay sa kanyang mga pagbabago dahil sa pagmamahal at atensyong ibinigay nyo rin sa kanya. Inaamin ko, may isang pagkakataong nagkamali ako ng paghusga sa kanya. Ako man po, Itay.
nagkamali ako ng pag-unawa sa kanyang mga kilos. Ang mahalaga, hindi tayo sumuko sa kanyang sitwasyon. Muli natin na ibalik ang interes niya sa buhay, laban sa mga bagay na labis na nakaapekto sa kanyang kasalukuyan.